Unang Mga Hari, Kabanata 3. At si Salomon ay nakipagkamag-anak kay Paraon na hari sa Ehipto sa pag-aasawa niya sa anak na babae ni Paraon. At dinala niya sa bayan ni David hanggang sa kanyang natapos itayo ang kanyang sariling bahay at ang bahay ng Panginoon at ang kuta ng Jerusalem sa palibot. Ang bayan ay naghahain lamang sa mga mataas na dako, sapagkat walang bahay na itinayo sa pangalan ng Panginoon hanggang sa mga araw na yaon. At inibig ni Salomon ang Panginoon na lumalakad sa mga palatuntunan ni David na kanyang ama. Siya ay naghahain lamang at nagsusunog ng kamangyan sa matataas na dako, at ang hari ay naparoon sa Gabaon upang maghain doon, sapagkat yaon ang pinakamataas na dako. 1,000 handog na susunugin ang inihandog ni Salomon sa dambanang yaon. Sa Gabaon ay napakita ang Panginoon kay Salomon sa panaginip sa gabi. At sinabi ng Diyos, "Hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo." At sinabi ni Salomon, "Ikaw ay nagpakita sa iyong lingkod na aking amang kay David ng malaking kagandahang loob, ayon sa kanyang inilakad sa harap mo sa katotohanan at sa katwiran at sa katapatan ng puso sa iyo, at iyong iningatan sa kanya itong dakilang kagandahang loob, na iyong binigyan siya ng isang anak na makauupo sa kanyang luklukan, gaya sa araw na ito. At ngayon, O Panginoon kong Diyos, iyong ginawang hari ang iyong lingkod na kahalili ni David na aking ama, at ako'y isang munting bata lamang. Hindi ko nalalaman ang paglulumabas at pumasok, at ang iyong lingkod ay nasa gitna ng iyong bayan na iyong pinili, isang malaking bayan na hindi mabibilang o matuturingan dahil sa karamihan. Bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makahahatol dito sa iyong malaking bayan?" At ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon, na hiningi ni Salomon ang bagay na ito. At sinabi ng Diyos sa kanya, "Sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito, at hindi mo hiningi sa iyo ang mahabang buhay, o hiningi mo man sa iyo ang mga kayamanan, o hiningi mo man ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi hiningi mo sa iyo'y katalinuhan upang kumilala ng kahatulan. Narito, aking ginawa ayon sa iyong salita. Narito, aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso, na anupat walang naging gaya mo na una sa iyo, o may babangon mang sino man pagkamatay mo. At akin namang ibibigay sa iyo ang hindi mo hinihingi, ang kayamanan at gayon din ang karangalan, na anupat walang magiging gaya mo sa mga hari, sa lahat ng iyong mga kaarawan. At kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan, upang ingatan ang aking mga palatuntunan, at ang aking mga utos, gaya ng inilakad ng iyong amang si David, ay aking palalaunin ang iyong mga kaarawan,
At nagising si Salomon, at narito, yaoy isang panaginip, at siya'y naparoon sa Jerusalem, at tumayo sa harap ng kaban ng tipan ng Panginoon, at naghandog na mga handog na susunugin, at naghandog na mga handog tungkol sa kapayapaan, at gumawa ng kasayahan sa lahat ng kanyang mga lingkod. Nang magkagayoy, naparoon sa hari ang dalawang babae na mga patutot, at nagsitayo sa harap niya. At sinabi ng isang babae, "O Panginoon ko, ako at ang babaeng ito ay tumatahan sa isang bahay, at ako'y nanganak ng isang batang lalaki sa bahay na kasama ko siya. At nangyari, nang ikatlong araw, pagkatapos na ako'y makapanganak, na ang babaeng ito'y nanganak naman, at kami ay magkasama. Walang iba sa amin sa bahay, liban sa kaming dalawa sa bahay. At ang anak ng babaeng ito ay namatay sa kinagabihan, sapagkat kanyang nahigan. At siya'y bumangon sa hating gabi, at kinuha niya ang anak kong lalaki sa siping ko, samantalang ang iyong lingkod ay natutulog, at inihiga niya sa kanyang sinapupunan, at inilagay ang kanyang patay na anak sa aking sinapupunan. At nang ako'y bumangon sa kinaumagahan, upang aking pasusuhin ang aking anak, narito, siya'y patay. Ngunit nang aking kilalanin ng kinaumagahan, narito, hindi ang aking anak na aking ipinanganak. At sinabi ng isang babae, "Hindi, kundi ang buhay ay aking anak, at ang patay ay ang iyong anak." At sinabi ng isa, "Hindi, kundi ang patay ay ang iyong anak, at ang buhay ay siyang aking anak." Ganito sila nangagsalita sa harap ng hari. Nang magkagayoy, sinabi ng hari, ang isa'y nagsasabi, "Ang aking anak ay ang buhay, at ang iyong anak ay ang patay." At ang isa'y nagsasabi, "Hindi, kundi ang iyong anak ay ang patay, at ang aking anak ay ang buhay." At sinabi ng hari, "Dala ninyo ako ng isang tabak." At sila'y nagdala ng isang tabak sa harap ng hari. At sinabi ng hari, "Hatiin ng dalawa ang buhay na bata, at ibigay ang kalahati sa isa, at ang kalahati ay sa isa." Nang magkagayoy, nagsalita ang babae na ina ng buhay na bata sa hari, sapagkat ang kanyang pagmamahal ay nagniningas sa kanyang anak. At sinabi niya, "O Panginoon ko, ibigay mo sa kanya ang buhay na bata, at sa anumang paraay, huwag mong patayin." Ngunit sabi ng isa, "Hindi magiging akin ni iyo man. Hatiin siya." Nang magkagayoy, sumagot ang hari at nagsabi, "Ibigay sa kanya ang buhay na bata, at sa anumang paraay huwag patayin. Siya ang ina niya." At nabalitaan ng buong Israel ang kahatulan na inihatol ng hari. At sila'y nangatakot sa hari, sapagkat kanilang nakita na ang karunungan ng Diyos ay nasa kanya, upang gumawa ng kahatulan.
Unang Mga Hari, Kabanata 4. At ang Haring Salomon ay hari sa buong Israel, at ito ang mga naging prinsipe na napa sa kanya: si Azarias, na anak ng saserdoteng si Sadok, si Eliorep at si Aya, na mga anak ni Sisa, ay mga kalihim. Si Josaphat, na anak ni Ahilud, ay kasangguni, at si Benaya, na anak ni Hoyada, ay nangungulo sa hukbo, at si Sadok at si Abiatar ay mga saserdote, at si Azarias, na anak ni Natan, ay nangungulo sa mga pinuno, at si Sabud, na anak ni Natan, ay pangulong tagapangasiwa, na kaibigan ng hari, at si Ahisar ay katiwala sa kanyang bahay, at si Adoniram, na anak ni Abda, ay nasa mga magpapabuwis, at si Salomon ay may 12 katiwala sa buong Israel, na sila ang nag-iimbak ng pagkain ukol sa hari at sa kanyang sambahayan. Bawat isa sa kanila ay nag-iimbak ng pagkain ng 1 buwan sa bawat taon. At ito ang kanilang mga pangalan: si Ben-Hur sa lupaing maburol ng Ephraim, si Ben-Daser sa Makas, at sa Saalbim, at sa Bet-Semes, at sa Elombet-Hanan, si Ben-Hesed sa Arubot, sa kanya'y nauukol ang Soko, at ang buong lupain ng Ephet, si Ben-Abinadab sa buong kataasan ng Dor, na ang asaway si Tapat, na anak ni Salomon, si Baana, na anak ni Alihud sa Taanak, at sa Megiddo, at sa buong Betsan, na nasa siping ng Saretan, sa ibaba ng Hisreel, mula sa Betsan hanggang sa Abel-Mehola, na may layong hanggang sa dakoroon ng Hokmim, si Ben-Heber sa Ramot Galaad, sa kanya nauukol ang mga bayan ni Hair, na anak ni Manases, na nasa Galaad. Sa makatwid bagay, sa kanya nauukol ang lupay ng Argob, na nasa Basan, 60 malaking bayan na may mga kuta at mga halang na tanso. Si Ahinadab, anak ni Ido sa Mahanaim, si Ahimaas sa Neptali. Ito rin ang nag-asawa kay Basimat, na anak na babae ni Salomon. Si Baana, na anak ni Husay sa Aser at sa Alot. Si Josaphat, na anak ni Parua sa Isakar. Si Semei, na anak ni Ela sa Benjamin. Si Geber, na anak ni Yuri sa lupain ng Galaad, na lupain ni Sehon, na hari ng mga Amorheo, at ni Og, na hari sa Basan, at siya lamang ang katiwala sa lupaing yaon. Ang Huda at ang Israel ay marami, na gaya ng buhangin sa tabi ng dagat sa karamihan, na nagkakainan at nagiinuman at nagkakatuwa. At si Salomon ay nagpupuno sa lahat ng kaharian na mula sa ilog hanggang sa lupain ng mga Pilisteo at hanggang sa hangganan ng Ehipto. Sila'y nagsipagdala ng mga kaloob at nagsipaglingkod kay Solomon lahat ng kaarawan
ng kanyang buhay. At ang pagkain ni Solomon sa isang araw ay 30 takal ng mainam na harina at 60 takal na harina, 10 matabang baka at 20 baka na mula sa pastulan at 100 tupa, bukod pa ang mga usang lalaki at babae at mga usang masungay at mga pinatabang hayop na may pakpak, sapagkat sakop niya ang buong lupain ng dakong ito ng ilog, mula sa Tipsa hanggang sa Gaza, sa lahat ng mga hari sa dakong ito ng ilog, at siya'y may kapayapaan sa lahat ng mga dako sa palibot niya. At ang Huda at ang Israel ay nagsitahang tiwasay, na bawat tao'y sa ilalim ng kanyang puno ng ubas at sa ilalim ng kanyang puno ng igos, mula sa Dan hanggang sa Beerseba, sa lahat ng kaarawan ni Salomon. At mayroon si Salomong 40,000 kabayo sa kanyang mga silungan para sa kanyang mga karo, at 12,000 mga ngabayo, at ipinag-imbak ng mga katiwalang yaon ng pagkain ang Haring Salomon, at ang lahat na naparoon sa dulang ng Haring Salomon, bawat isa'y sa kanyang buwan, walang nagkulang na anuman. Sebada naman at dayami sa mga kabayo, at sa mga matuling kabayo ay nagsipagdala sila sa dakong kinaroroonan ng mga pinuno, bawat isa'y ayon sa kanyang katungkulan. At binigyan ng Diyos si Salomon ng karunungan at di kawasang katalinuhan at kaluwagan ng puso, gaya ng buhanging nasa tabi ng dagat. At ang karunungan ni Salomon ay mahigit kaysa karunungan ng lahat na anak ng silanganan, at kaysa buong karunungan ng Ehipto, sapagkat lalong pantas kaysa lahat ng mga tao, kaysa kay Etan na Esrahita, at kay Eman, at kay Kalkol, at kay Darda, na mga anak ni Mahol. At ang kanyang kabantugan ay lumipana sa lahat ng mga bansa sa palibot. At siya'y nagsalita ng 3,000 kawikaan. At ang kanyang mga awit ay 1,005. At siya'y nagsalita ng tungkol sa mga punong kahoy, mula sa Cedro na nasa Libano hanggang sa Esopo na sumisibol sa pader. Siya'y nagsalita rin ng tungkol sa mga hayop at sa mga ibon at sa nagsisiusad at sa mga isda, at naparoon ang mga taong mula sa lahat na bayan upang marinig ang karunungan ni Salomon na mula sa lahat na hari sa lupa, na makabalita ng kanyang karunungan. Unang mga hari, Kabanata 5. At si Hiram na hari sa Tiro ay nagsugo ng kanyang mga lingkod kay Salomon, dahil sa kanyang nabalitaan na siya'y kanilang pinahiran ng langis na maging hari na kahalili ng kanyang ama, sapagkat si Hiram ay naging laging maibigin kay David. At si Salomon ay nagsugo kay Hiram na kanyang sinasabi, "Talastas mo na kung paanong si David na aking ama ay hindi nakapagtayo ng bahay sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos, dahil sa mga pagdidigmaan sa palibot niya sa bawat dako, hanggang sa ilagay sila ng Panginoon sa ilalim ng mga talampakan ng kanyang mga paa,
Ngunit ngayon, binigyan ako ng Panginoon kong Diyos ng katiwasayan sa bawat dako. Wala kahit kaaway o masamang pangyayari man. At narito, ako'y tumalagang ipagtayo ng bahay ang pangalan ng Panginoon kong Diyos. Gaya ng sinalita ng Panginoon kay David na aking ama, na nagsasabi, ang iyong anak na aking iuupo sa iyong luklukan na kahalili mo, siya ang magtatayo ng bahay para sa aking pangalan. Ngayon nga'y ipag-utos mo na iputol nila ako ng mga puno ng sedro sa Libano, at ang aking mga bataan ay makakasama ng iyong mga bataan, at aking bibigyan ka ng kaupahan sa iyong mga bataan ayon sa lahat na iyong sasabihin, sapagat iyong talastas na wala sinuman sa amin na makapagdadaras ng mga kahoy na gaya ng mga Sidonyo. At nangyari nang mabalita ni Hiram ang mga salita ni Salomon, na siya'y nagalak na mainam, at nagsabi, purihin ang Panginoon sa araw na ito, na nagbigay kay David ng isang pantas na anak sa malaking bayang ito. At si Hiram ay nagsugo kay Salomon na nagsasabi, aking narinig ang pasugo na iyong ipinasugo sa akin. Aking gagawin ang iyong buong nasa tungkol sa kahoy na sedro at tungkol sa kahoy na abeto. Ang aking mga bataan ay magsisipagbaba mula sa Libano hanggang sa dagat, at aking gagawing mga balsa upang dumaan sa dagat hanggang sa dakong iyong pagtuturuan sa akin, at aking ipakakalag doon, at iyong tatanggapin, at iyong tutuparin ang aking nasa, sa pagbibigay ng pagkain sa aking sambahayan. Sa gayoy, binigyan ni Hiram si Salomon ng kahoy na sedro at kahoy na abeto ayon sa kanyang buong nasa. At binigyan ni Salomon si Hiram ng 20,000 takal na trigo na pinakapagkain ng kanyang sambahayan, at 20 takal na taganas na langis. Ganito binigyan ni Salomon si Hiram sa taon-taon. At binigyan ng Panginoon si Salomon ng karunungan, gaya ng kanyang ipinangako sa kanya, at may kapayapaan si Hiram at si Salomon. At silang dalaway gumawa ng kasunduan, at ang Haring Salomon ay humingi ng mga atag sa buong Israel, at ang mga mang-aatag ay 30,000 lalaki. At kanyang sinusugo sila sa Libano na 10,000 bawat buwan na halinhinan. 1 buwan ay nasa Libano, at 2 buwan ay sa bahay. At si Adoniram ay tagapamahala sa mga mang-aatag. At si Salomon ay may 70,000 nagsisipagdala na mga pasan, at 80,000 mangdadaras sa bundukin. Bukod pa ang mga kapatas ni Salomon na nasa gawain, na 3,300 na nagpupuno sa mga taong nagsisigawa ng gawain. At ang hari ay nagutos, at nagsitibag sila ng malalaking bato, ng mga mahahalagang bato, upang ilagay ang tatagang baon ng bahay na gumagamit ng mga batong tabas. At tinabas ng mga tagapagtayo ni Salomon
at ng mga tagapagtayo ni Hiram at ng mga Gebalita, at inihanda ang mga kahoy at ang mga bato upang itayo ang bahay. Unang mga hari, Kabanata 6. At nangyari ng 480 taon pagkatapos na ang mga anak ni Israel ay nangakalabas sa lupain ng Ehipto, ng 4 na taon ng paghahari ni Solomon sa Israel, ng buwan ng Sip, na 2 buwan, na kanyang pinasimulang itinayo ang bahay ng Panginoon, at ang bahay na itinayo ng Haring Solomon ukol sa Panginoon, ang haba niya ay 60 siko, at ang luwang ay 20 siko, at ang taas ay 30 siko, at ang portiko sa harap ng templo ng bahay may 20 siko ang haba, ayon sa luwang ng bahay, at 10 siko ang luwang niyaon sa harap ng bahay. At iginawa ang bahay ng mga dungawan na may sirahiya, at sa karatig ng pader ng bahay ay naglagay siya ng mga grado sa palibot, sa siping ng mga pader ng bahay sa palibot ng templo, at gayon din sa sanggunian. At siya'y gumawa ng mga silid sa tagiliran sa palibot. Ang kabababaan ay may 5 siko ang luwang, at ang pangalawang grado ay may 6 na siko ang luwang, at ang ikatlo ay may 7 siko ang luwang, sapagkat siya'y gumawa ng mga tungtungan sa labas ng bahay sa palibot, upang ang mga sikang ay huwag kumapit sa mga pader ng bahay. At ang bahay ng ginagawa ay ginawa ng mga bato na inihanda sa tibagan ng bato, at wala kahit pumupukpok o palakulman o anumang kasangkapang bakal na narinig sa bahay, samantalang itinatayo ang pintuan sa mga kabababaang silid sa tagiliran ay nasa dakong kanan ng bahay, at sa pamamagitan ng isang hagdanang sinuso ay nakapapanhik sa pangalawang grado, at mula sa pangalawang grado ay sa ikatlo. Gayon itinayo niya ang bahay, at tinapos, at binubungan ang bahay ng mga sikang at mga tabla ng sedro, at kanyang ginawa ang mga grado na karatig ng buong bahay, na bawat isa'y 5 siko ang taas, at kumakapit sa bahay sa pamamagitan ng kahoy na sedro. At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Solomon, na sinasabi, tungkol sa bahay na ito na iyong itinatayo, kung ikaw ay lalakad sa aking mga palatuntunan, at gagawin ang aking mga kahatulan, at iingatan ang lahat ng aking mga utos upang lakaran, ay aking ngang pagtitibayin ang aking salita sa iyo, na aking sinalita kay David na iyong ama. At ako'y tatahan sa gitna ng mga anak ni Israel, at hindi ko pababayaan ang aking bayang Israel. Gayon itinayo ni Solomon ang bahay, at tinapos, at kanyang ginawa ang mga panig sa loob ng bahay na kahoy na sedro, mula sa lapag ng bahay hanggang sa mga panig ng kisame, na kanyang binalot ng kahoy sa loob, at kanyang tinapakan ang lapag ng bahay ng tabla ng abeto, at siya'y gumawa ng isang silid na 20 siko sa pinakaloob ng bahay,
ng tabla na sedro mula sa lapag hanggang sa mga panig sa itaas, na kanyang ginawa sa loob na ukol sa sanggunian. Sa makatuwid bagay, ukol sa kabanal-banalang dako, at ang bahay. Sa makatuwid bagay, ang templo sa harap ng sanggunian ay 40 siko ang haba, at may mga sedro sa loob ng bahay na inukitan ng kulukuti at mga bukang bulaklak. Lahat ay sedro. Walang batong makikita. At siya'y naghanda ng isang sanggunian sa gitna ng pinakaloob ng bahay, upang ilagay roon ang kaban ng tipan ng Panginoon. At ang loob ng sanggunian ay may 20 siko ang haba, at 20 siko ang luwang, at 20 siko ang taas. At binalot niya ng taganas na ginto, at binalot niya ng sedro ang dambana. Sa gayoy, binalot ni Salomon ang loob ng bahay ng taganas na ginto, at kanyang kinanaan ng tanikalang ginto ang harapan ng sanggunian, at binalot ng ginto ang buong bahay, hanggang sa ang bahay ay nayari. Gayon din ang buong dambana na nauukol sa sanggunian ay kanyang binalot ng ginto. At sa sanggunian ay gumawa siya ng 2 kirubin na kahoy na olibo, na bawat isa'y may 10 siko ang taas, at 5 siko ang isang pakpak ng kirubin, at 5 siko ang kabilang pakpak ng kirubin, mula sa dulo ng isang pakpak hanggang sa dulo ng kabila ay 10 siko. At ang isang kirubin ay 10 siko. Ang 2 kirubin ay may 1 sukat at 1 anyo. Ang taas ng isang kirubin ay may 10 siko. At gayon din ang isang kirubin. At kanyang inilagay ang mga kirubin sa pinakaloob ng bahay. At ang mga pakpak ng mga kirubin ay nangakakuba na anupat ang pakpak ng isa ay dumadaiti sa isang panig. At ang pakpak ng ikalawang kirubin ay dumadaiti sa kabilang panig. At ang kanilang mga kabilang pakpak ay nagkakadaiti sa gitna ng bahay. At kanyang binalot ng ginto ang mga kirubin, at kanyang inukitan ang lahat na panig ng bahay sa palibot ng mga ukit na larawan ng mga kirubin, at ng mga puno ng palma, at ng mga bukang bulaklak sa loob at labas. At ang lapag ng bahay ay binalot niya ng ginto sa loob at sa labas. At sa pasukan ng sanggunian, siya'y gumawa ng mga pintuan ng kahoy na olibo. Ang itaas ng pintuan at ang mga haligi niyaon ay 5 bahagi ng panig ang laki. Sa gayoy, gumawa siya ng 2 pinto na kahoy na olibo, at kanyang inukitan ng mga ukit na mga kirubin, at mga puno ng palma, at mga bukang bulaklak, at binalot niya ng ginto, at kanyang ikinalat ang ginto sa mga kirubin, at sa mga puno ng palma. Sa gayoy, gumawa naman siya sa pasukan ng templo ng mga haligi ng pintuan na kahoy na olibo sa 4 na bahagi ng panig, at 2 pinto na kahoy na abeto. Ang 2 pohas ng isang pinto ay naititiklop, at ang 2 pohas ng kabilang pinto ay naititiklop, at kanyang pinag-ukitan ng mga kirubin at mga puno ng palma,
at mga bukang bulaklak, at binalot niya ng ginto na kapit sa mga ukit na gawa, at kanyang ginawa ang loob na looban na 3 hanay na batong tabas, at 1 hanay na sikang nakahoy na sedro. Nang ika-4 na taon, sa buwan ng Sip, inilagay ang mga tatagang baon ng bahay ng Panginoon, at nang 11 taon, sa buwan ng Bul, na siyang 8 buwan, ay nayari ang bahay sa lahat ng bahagi niyaon, at ayon sa buong anyo niyaon, na 7 taong ginawa